Kanina, ang puwersang Ukrainyano ay naglunsad ng mga pag-atake sa lungsod ng Russia upang itumba at wasakin ang mga sundalo ni Putin na patuloy na nagpapasikat sa kakayahan ng militar, lalo na ang mga babala ng Pangulo tungkol sa paggamit niya ng nuclear weapons kung hindi ititigil ng Ukraine ang pagbomba nito sa mga syudad ng Russia gamit ang high-power na armas na MGM-140 Army Tactical Missile System. Ang pag-atake na ito ng Kyiv ay isang tugon mula sa pagbomba ni Pangulong Vladimir sa syudad ng Zaporizhia na humantong sa pagkawasak ng mga kabahayan sa Ukraine at pagkamatay sa 8 sibilyan na nandoon sa mga pangyayaring ito. Dahil dito, mas naging agresibo pa ang militar ni Zelensky sa patuloy na pangmamaliit ng Moscow sa mga Ukrainyanong sundalo at itinodo nito ang pagbomba sa iba't ibang syudad ng Russia, kabilang na ang pagpasabog ng militar sa oil depot ni Putin sa bahagi ng Bryansk upang mas humina pa ng todo ang ekonomiya nito, na sinabayan din ng matapang na paglusob ng ground unit para itumba ang anino ng mga sundalong Ruso na tumatakbo sa lugar na ito. Kung saan ang militar ni Zelensky ay walang takot na pinasabog ang mga lungga ng militar ni Putin, na hindi nagdalawang isip ang puwersang Ukrainyano na paulanan ng maraming bala at bomba ang mga alagad ng Kremlin, na talaga namang nagwala ang mga tangke at militar nito sa iba't ibang lungsod at bayan ng Russia, na ang maraming kabahayan ay winasag bilang resulta sa pag-alipusta ni Pangulong Vladimir sa mga Ukrainyano. Ang matapang na pag-atake ng mga sundalo ng Ukraine ay nagresulta sa pagkatudas sa maraming sundalong Ruso sa operasyon na ito, na umabot na sa 82,000 militar ang namatay sa loob pa lang ng Ukraine, na ayon sa report na inilabas ng Russia na may kabuuang bilang na 600,000 na sundalo ang nawala sa hanay nito, kasama na dito ang maraming militar na namatay at nasugatan sa digmaan na sumasalamin sa matinding kapalpakan ng gobyerno ng Russia. Dahil kung tutuusin, mas malaki pa ang balwarte ni Putin at malalakas ang mga armas nito kaysa sa Ukraine, pero tila mas marami pa ang mga sundalong Ruso na namatay sa magulong digmaan na ito. Pinuntirya na rin ng Kyiv ang Moscow upang bigyan ng malaking presyon at sakit sa ulo ang gobyerno ng Kremlin, na dahil sa pagpapakita ng mga sundalong Ukrainyano ng katalinuhan sa mga pag-atake na ito, ay nabingwit ng militar ang isang missile scientist ni Pangulong Vladimir na si Mikhail Shatsky, na gumagawa ng mga malalakas na bomba upang gamitin sa pagpasabog sa bansa ni Zelensky. Ang kanyang pag-alis sa mundo ay nagdagdag pa sa tuluyang paghina ng Russia dahil sa nabawasan si Putin ng isang importanteng tao na nagpaplano at gumagawa ng mga malalakas na missile upang ibasura at i-wipe out ang bansang Ukraine para makuha nito ang balwarte ni Zelensky, na sumasalamin sa umuusbong na kasakiman ni Pangulong Putin. Sinalubong na rin ng puwersang Ukrainyano ang mga sundalo ng Russia at North Korea na pumasok sa distrito ng Toretsk, isang lungsod sa Ukraine na kasalukuyang nakikipagbuno sa matinding sagupaan dahil sa pinagsamang lakas ni Vladimir at Kim Jong-un, kung saan mas pinaigting pa ng Ukraine ang pakikipagbakbakan nito sa mga kalaban, na ang maraming sundalong Ruso ay walang humpay na binira ng militar upang kontrahin ang matapang na pagsulong ng mga ito, na ang matinding engkwentro ay humantong sa pagkatuda sa mga tao ni Putin at Kim Jong-un dahil sa pinaghandaan na ng drone at ground unit ni Zelensky ang operasyon na ito, na ang iba ay wala nang nagawa pa kundi ang sumuko upang mabuhay pa sa mundong ito kaysa itumba sila ng drone ng walang kalaban-laban. Bagamat na pagtagumpayan ng mga sundalong Ukrainyano ang operasyon na ito, subalit nagbigay din ito sa kanila ng isang malaking dagok dahil may mga militar ng Ukraine ang tumawid sa kabilang buhay bilang resulta sa pagtatanggol ng bansa hindi sa pang-aagaw ng teritoryo tulad ng mga layunin ni Pangulong Putin. Sa kabilang anggulo, ang isang militar ng South Korea ay tahasang umanib sa militar ng Ukraine upang tumulong sa pagpulbos sa mga tropang Ruso, at hinikayat niya ang maraming North Korean soldier na tumatakbo sa Russia na ihinto ang pakikipaglaban sa militar ng Ukraine, na kapag nakita nila ang mga puwersang Ukrainyano ay dapat ibaba nila ang kanilang mga armas at huwag nang lumaban pa upang tuluyan ng matakasan ang pagiging alipin nila kay Kim Jong-un.
Binigyang diin din niya na walang saysay ang pagiging sunod-sunuran nila kay Pangulong Kim dahil habang nakikipagbakbakan sila sa militar ng Ukraine at isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang pinuno na si Kim ay nagpapasarap lang sa kanyang mansyon, na ipinakain lang nito ang maraming militar para sa pansariling interes, na ang maraming mamamayan ng North Korea ay kasalukuyang tinatamasa pa rin ang matinding gutom, na ito na ang pagkakataon na tumakas at umanib sa militar ng Ukraine upang magkaroon ng maayos na buhay at magandang trabaho. 강제로 동토의 땅에 오게 된 북한 주민 여러분께 알립니다. 저는 남한에서 온 한국인입니다. 저는 자의로 우크라이나 군에 입대했고 현재 3년째 우크라이나를 위해 러시아를 상대로 참전 중에 있습니다. 김정은과 그의 일가 그리고 일부 부유층 일가들은 지금도 사치스러운 삶을 살고 있습니다. 하지만 보통의 북한 인민들은 추위와 곰조림에 고통받고 있습니다. 여러분은 그들을 위해 일방적으로 희생되고 있을 뿐입니다. 여러분은 두려움과 추위, 굶주림 속에 살 이유가 전혀 없습니다. 여러분은 여러분의 삶을 스스로 만들어낼 자유와 권리가 있습니다. 우크라이나 군을 보면 무기를 버리고 손을 들어 항복의 의사를 표하십시오. 우린 여러분을 해치지 않습니다. 우린 여러분께 음식과 집, 돈, 그리고 직업을 드릴 것입니다. 여러분의 희망에 따라 다른 나라로 망명의 기회를 드릴 수도 있습니다. 스스로 김정은의 노예가 되지 마십시오. 스스로 여러분의 자유를 위해 해방의 길을 선택하시기 바랍니다. 이상입니다. Ang kanyang mga pahayag ay isang magandang plano upang tuluyang masagip at tumakas ang maraming North Korean soldier mula sa mga kamay ni Pangulong Kim at Putin, dahil kung tutuusin ay wala naman talagang kwenta ang mga ipinaglalaban nilang dalawa na hindi nila inisip ang maraming tao na tumawid sa kabilang buhay, basta't mapanalunan lang ang digmaan na ito at makuha ang kanilang mga gusto sa buhay. Subalit hindi ganun kadali na makuha ni Putin ang kanyang mga pakay sa bansang Ukraine dahil kailangan niya munang harapin ang bagong mga armas ng Kyiv ngayon. Kung saan kanina lang ay tuluyan ng inanunsyo ni Pangulong Joe Biden ang 500 milyong tulong militar para sa Ukraine upang umatake pa ng mas malalim sa maraming lungsod at bayan ng Russia at ibasura ang militar ni Pangulong Vladimir na patuloy na sumusunod sa mga utos ng kanilang Pangulo. Ayon sa pinakabagong pahayag ni Biden na hindi niya sasayangin ang natitirang panahon niya sa pagkapangulo at ibubuhos niya ang nararapat na tulong para sa kaalyadong Ukrainyano upang ipaglaban nito ang bansa mula sa pananakop ng Russia, na nandito lang ang Estados Unidos na handang sumuporta ng malakas upang kontrahin ang kasamaan ni Putin sa Europa. Ang patuloy na pagtulong ni Biden sa Ukraine ay isang magandang plano na ginawa ng administrasyon upang hindi mawalan ng pag-asa si Zelensky na lumaban at para hindi isuko ang bansa sa mga kamay ni Putin dahil siguradong aapihin lang ng Russia ang maraming Ukrainian sa hinaharap. Ikaw, ano ang masasabi mo sa matapang na pakikipagdigma ng tropang Ukrainyano sa puwersang Ruso upang kontrahin ang pagsulong nito? At ano ang masasabi mo sa pagsali ng isang South Korean soldier sa militar ng Ukraine upang tulungan ang bansa sa pagtuda sa mga tauhan ni Putin na tumatakbo sa magulong rehiyon na ito? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.